Magandang umaga din po sa lahat ng tagapakinig ng inyong radio station. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Dito po sa aming hospital, talaga pong marami na rin po kaming mga admitted patient na dengue ang mga diagnosis. So, daily po meron po kaming census. So, hindi na po bumababa sa 10 yung aming mga admitted na patient dahil sa dengue. So, nandyan na po yung mga adult at saka yung pedya natin, no? So, talagang kailangan natin maging aware at kailangan natin paigtingin yung mga ating pwedeng maaaring gawin para maiwasan itong dengue. Itong dengue, sir, meron po tayong mga unang sintomas ng dengue at meron din po yung mga malalalang sintomas ng dengue. So, sa unang sintomas ng dengue po, mararamdaman po ng pasyente yung lagnat po. So, makakaramdam ang pasyente ng lagnat, pananakit ng ulo, pagkahilo at nasusuka, pananakit sa likod ng mata, skin rashes o yung parang pantal-pantal po sa ating katawan, no? At pananakit ng muscles or joints, yung mga kasukasuhan natin. And then doon naman po sa mga malalalang sintomas, nandyan na po yung pagkahilo, mental confusion at seizure, yung mong nanginginig na po yung pasyente, pagdurugo ng ilong, pagsusuka na may kasamang dugo, hirap sa paghinga, malalang pagsakit ng tiyan, pamumutla at pamamasa ng kamay at paa. So, yun po yung maaaring maramdaman ng isang pasyente na pwedeng may dengue. Dito po sa dengue, meron po tayong pwedeng mga gawing paraan para maiwasan ng dengue. So, sa ating community o sa ating mga kabahayan, pwede po nating i-implement yung tinatawag na abakada. So, yun po yung Action Barangay kontra Dengue. So, for example po sa ating kabahayan, pwede po nating gawin na yung mga bilog po o yung mga tire po ng sasakyan, i-inflate po natin yun para hindi po siya pamugaran ng lamok. And then yung mga drum po natin na may tubig, pwede po natin yung takpan para po hindi po doon mamahay yung mga lamok. And then yung mga maglinis po tayo sa ating mga kapaligiran, itapon po natin sa basurahan yung mga kalat natin, and then hugasan po natin yung mga maruruming gamit natin kasi minsan po yung mga lamok dyan po sila pumupunta. And then also, meron din po tayo yung tinatawag na 5S. Kung dati 4S po siya, ngayon po mas lalong pinatibay, meron na po tayong 5S. So ano ba yung 5S na yon? So nandyan po yung search and destroy, yun na po yung sabi ko kanina, self-protect, seek consultation, support fogging and outbreak areas, and sustain hydration. So, yun po yung mga maaari nating gawin para po talagang maiwasan itong dengue na ito. Mga sir, mga babo, bapa, na sana po para maiwasan natin itong dengue na ito, lalong-lalo na po sa ating mga anak, no, na lagi po nating panatilihin na malinis ang kapaligiran. Iwasan po natin na nasa labas yung ating mga anak, lalo na ngayon na tag-ulan na. So, hindi natin may iwasan na talagang kakalat yung lamok kasi nababasa yung ating mga kapaligiran. At isa pa po, kung may maramdaman man po kayo na masakit o kakaiba sa inyong katawan, maaring magpakonsulta po kayo agad sa pinakamalapit na health center o hospital po para po kayo ay magamutan ng tama. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng bumubuo ng Iranon District Hospital, especially po sa aming Chief of Hospital na si Dr. Haris Macapegues at sa mga sumusuporta po sa aming IDH.